Kumusta ka? Salamat sa pagbabahagi mo ng mga sipi mula sa isang aklat tungkol sa leadership. Alam mo, habang binabasa ko ito, may isang salita na paulit-ulit na lumalabas at aaminin ko, medyo hindi ako komportable nung una. Yung salitang pagsuko or surrender. Oo, Sa mundo kasi natin, lalo na sa negosyo, pag sinabing pagsuko, parang katumbas yan ng pagkatalo, di ba? Itaas ang puting bandera, tapos na ang laban. tapos na. Game over. Pero itong material na pinadala mo, parang binabaliktad niya lahat yon. May tanong siyang, para sa akin radikal eh. Paano kung yung mismong pagpupumilit mong kontrolin ang lahat, Ayan. yung bawat resulta, bawat desisyon, yun pala ang humahadlang sa mas magandang kinabukasan na para sa'yo? At dyan mismo, dyan nagsisimula yung pinaka-interesanting bahagi ng usapan. Yan yung kabalinto na nabubusiin natin ngayon. Oo. Ang misyon natin, simple lang. Unawain kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng biblical surrender sa konteksto ng isang modernong leader. At para malinaw, hindi ito teolohiya na panseminaryo lang, ha? Hindi. Mhm. Titingnan natin kung bakit ito salungat sa karaniwang business school logic, paano ito paulit-ulit na lumalabas sa Biblia, at ang pinakamahalaga, paano ito nagiging isang practical na strategy para sa isang leader na tulad mo. Okay. Sige, simulan natin sa puso ng ideya na yan. Kasi dito talaga ako unang natigilan. Ang buong corporate world parang itinayo sa ideya ng control, di ba? Tama. Kailangan mo ng 5-year plan, kailangan mo ng KPIs, kailangan mong i-manage ang risks. Ang pamumuno ay paghawak sa manibela. Tapos sasabihin dito, ang pinakamabisang leader ay yung marunong bumitaw. Parang, paano yon? Parang ang hirap isipin, no? Sa pananaw ng mundo, isa siyang kahibangan. Pero ang pinapakilala sa atin ng mga CP mo ay yung konsepto ng ekonomiya ng Diyos kung saan iba yung patakaran. Okay. Dito, ang mga leader na may pinakadakilang otoridad ay hindi yung pinakamahigpit ang kapit sa renda, kundi yung natututong mag-align. At mahalaga to, hindi ito pagiging kampante. Hindi siya passive. Hindi ito pag-upo na lang at paghihintay. Ito ay isang aktibong pagpili, ang tawag nga dito, strategic alignment. Strategic alignment. Okay, gusto ko yung term na yan. Binibigyan niya ng bigat at intensyon yung salitong pagsuko. Hindi lang basta pagbitaw. Eksakto. May binanggit nga diyan sa mga tala mo, yung Kawikaan 3.56. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Oo. Isang radikal na ideya na ang tunay na otoridad ay hindi nagsisimula sa paggigiit ng sarili, kundi sa pagpapasakop. Alam mo, dito ko pinakatinamaan. May isang linya dyan sa material na nagsasabing ang pinakamalaking banta sa isang leader ay hindi yung gulo sa labas, Hindi yung kompetisyon. hindi yung market, kundi yung tinatawag na internal self-reliance. Yung sobrang pag-asa sa sariling galing. Grabe, parang sampal sa akin yun. Kasi bilang leader, di ba yun ang puhunan natin? Yun ang puhunan natin at walang masama doon. Okay. Ang problema ay kapag yun na lang ang pinanghahawakan natin. Kasi aminin man natin o hindi, may hangganan ng kaalaman natin. May blind spots tayo. Oo naman. Ang pagsuko, ayon sa argumento dito, ang nag-aalis ng hangganan na yon. Para kang isang manager na may access lang sa data ng sarili mong department, tapos bigla kang binigyan ng access sa data ng buong kumpanya. Lumalawak bigla ang pananaw mo. Wow! Okay, that's a powerful analogy. Hindi siya pag-alis ng kakayahan, kundi pagdadagdag ng isang mas malaking resource. Sige, nagiging mas malinaw sa akin. Pero teorya pa lang to. Paano natin malalaman na gumagana talaga ito? At dito na pumapasok yung mga halimbawa. Ang isa sa pinakamalakas na argumento ng material mo ay hindi ito bagong ideya. May paulit-ulit na pattern sa Biblia na nagpapatunay dito. Isang pattern? Oo, at ang pattern madalas ganito. Una, merong pagtawag o calling. Tapos, dadaan yung leader sa isang matinding panahon ng pagsubrok o pagbasag, breaking. Teka, yung konsepto ng breaking o pagbasag parang ang harsh pakinggan. Bakit kailangan dumaan sa pagkabigo? Hindi ba pwedeng matutong mula sa tagumpay lang? Magandang tanong yan. At yan yung isa sa mga misteryo ng prosesong ito. Ang paliwanag na inaalok dito ay, madalas,
Ang tagumpay kasi, pinapatibay niya yung self-reliance natin. Nagiging kumpiyansa ka masyado. Masyado. Yung pagkabigo o yung breaking process, yun yung nagpapakita sa atin ng ating mga limitasyon. At doon nangyayari yung ikatlong yugto, yung pagsuko o surrender. Kusa mo nang ibibigay. Oo, kusa mo nang ibibigay ang kontrol. At sa huli, doon palang ipinagkakatiwala yung tunay na otoridad. Okay, so parang proseso ng pag-alis ng ego. Sa isang banda, oo. Tingnan natin si Moses. 40 taon siyang prinsipe ng Ehipto, puno ng kaalaman, puno ng kumpiyansa. Sinubukan niyang iligtas ang Israelita sa sarili niyang paraan. Oo, pumatay siya. Pumatay siya ng Ehipsyo. Bigong-bigo, yan yung self-reliance niya. Pagkatapos, dumaan siya sa 40 taon ng breaking sa desierto. Isang simpleng pastor na lang. Walang-wala. Walang-wala. At noong handa na siyang sumuko, nung sinabi niya sa Diyos, "Sino ako para humarap sa Faraon?" Doon pa lang siya binigyan ng tunay na otoridad. Grabe yung kwento na yan. Isinuko niya yung pagiging nobody niya para maging somebody para sa Diyos. At si David, paano nangyari sa kanya yon? Sakto. Ang kwento ni David, para sa akin, isang masterclass sa active surrender. Pinihiran na siyang hari, pero hinayaan niyang si Saul ang manatili sa pwesto. Tinugis siya, nagtago sa mga kuweba. At may 2 beses na pwede niya nang patayin si Saul, di ba? Pwedeng-pwede. Abot kamay na niya. Pero hindi niya ginawa. Isinuko niya yung sariling timetable at yung karapatan niyang kunin ang trono. Yun mismo ang strategic alignment. Yun. Nagtiwala siya. At naging hari siya nang malinis yung otoridad niya. Walang bahid. Okay, napakakalinaw ng mga halimbawang yan. Pero para hindi lang ito manatiling kwento mula sa nakaraan, may binigay kang modernong halimbawa. Si Truett Cathy ng Chick-fil-A. Oo, sakto. Pinayuhan si Kathy na buksan yung mga restaurant niya tuwing linggo para, syempre, lumaki ang kita. Yun ang logical na gawin sa negosyo. Yun ang sinasabi ng data. Yun ang sinasabi ng data. Pero isinuko niya yung pressure na yon dahil sa paninindigan niya. Sabi niya, if God cannot bless 6 days of work, then He will not bless 7. Wow. At anong naging resulta? Hindi naging hadlang sa tagumpay, bagkus ito pa ang nagpatibay sa kumpanya niya. Yung tiwala ng mga empleyado, yung brand. Hindi ito pagiging kampante. Ito ay strategic obedience. Eksakto. Okay, the Truett Cathy story really drives the point home. Pero yan ay isang malaki at company-defining na desisyon. Ang iniisip ko, paano ito nag-a-apply sa dosenang maliliit na desisyon na ginagawa ng isang leader araw-araw? May practical na tool ba para dyan? Meron, at dito na nagiging mas kapaki-pakinabang ang mga ideyang ito para sa'yo. Ipinapakilala sa material mo ang isang framework na tinatawag na surrender cycle. Isang cycle. Oo, hindi siya isang beses lang na desisyon. Isa siyang paulit-ulit na proseso. Isang habit. 4 ang hagbang. Okay, let's unpack this. Anong una? Ang una, at itong pundasyon ng lahat, ay trust o magtiwala. Ito yung desisyon na paniwalaan na ang pananaw ng Diyos ay mas malawak at mas mahusay kesa sa sarili mong pagunawa. Pero sa mundong pulo data at analytics, paano mo i-justify yan? Lalo na kung salungat yung tiwala sa ipinapakita ng hard numbers. Magandang punto. Hindi sinasabi dito na itapon mo ang data. Ang sinasabi ay huwag mong gawing Diyos ang data. Ang pagtitiwala ang pagkilala na ang data ay nagpapakita lang ng isang bahagi ng katotohanan. Okay. Ang pagtitiwala ang nagbubukas sa iyo sa mga posibilidad na hindi kayang sukatin ng Excel sheet. Yung pagpapakumbaba na aminin, mas marami akong hindi alam. Okay, so trust is the foundation. Anong kasunod? Kasunod ng pagtitiwala, yung pinakamahirap na bahagi para sa marami, obey o sumunod. Dahil ang tiwala na walang gawa, patay. Ang pagsunod ang tulay mula sa paniniwala patungo sa aksyon. Ito yung mahirap. Paano kung yung kailangan mong sundin ay isang desisyon na parang magdudulot ng financial loss o maglalagay sa iyo sa alanganin sa harap ng board? Tulad ni Cathy, madaling sabihin pero napakahirap gawin. Totoo, at walang nagsasabing madali ito. Ang pagsunod dito ay madalas pagpili sa mas mahirap na daan.
Maaring ito ay ang pagiging tapat kahit mas madali mandaya, o pag-aalaga sa empleyado kahit mas mura silang palitan. Ito ang tunay na pagsubok ng tiwala. At dahil mahirap nga yan, anong sumusuporta dito? Dito pumapasok yung ikatlong hakbang, depend o umasa. Ito yung pang-araw-araw na pag-aamin na yung lakas mo bilang leader hindi galing sa sarili mo. Okay. Hindi lang siya isang panalangin sa umaga. Mindset siya buong araw. Sa bawat meeting, sa bawat mahirap na usapan, ang mindset ay, kailangan ko ng tulong dito. May panganib ba dito na yung pag-asa ay maging dahilan para maging passive? Yung tipong bahala na si Lord, tapos wala ka nang gagawin? Napakahalagang tanong niyan. Ang pag-asa o dependence na tinutukoy dito ay active dependence. Active dependence. Ibig sabihin, ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo, nagpaplano ka, nagtatrabaho ka, pero yung tiwala mo sa resulta ay hindi nakasalalay sa sarili mong galing. Para kang magsasaka, nag-aaraw ka, nagtatanim, nagdidilig, ginagawa mo lahat. Pero sa huli, umaasa ka pa rin sa araw at ulan. Hindi ka tumungga nga lang. Gets ko. I like that. So we have trust, obey, depend. Ano ang huling yugto ng cycle? Ang huling yugto na siyang natural na bunga ng tatlong nauna ay lead o mamuno. Ito yung punto kung saan yung paraan mo ng pamumuno nag-iiba na. Hindi na siya nagmumula sa ego, sa ambisyon o sa takot. So anong itsura ng leader na to? Hindi ba siya magmumukhang mahina o indecisive kung palagi siyang umaasa? Sa simula, siguro, pero sa katagalan kabaliktaran. Yung pamumuno na nagmumula sa pagsuko, nagiging mas magaan pero mas mabigat ang epekto. Paanong mas mabigat? Mas mabigat ang epekto dahil yung otoridad mo hindi na nakabase sa posisyon mo sa org chart, kundi sa karakter mo. Nakikita ng mga tao na ang desisyon mo may mas malalim na pinaghuhugutan. Nagkakaroon sila ng tiwala, hindi lang sa galing mo, kundi sa puso mo. Oo, okay. At ang ganda dito, tuloy-tuloy ang cycle. Ang matagumpay na pamumuno o lead, pinapatibay lalo ang pagtitiwala mo o trust. Oo nga no. Kapag nakita mong gumagana, mas madali nang magtiwala ulit. At yung mas matibay na tiwala, pinapadali ang pagsunod o obey. Kaya hindi siya checklist, ritmo siya na isinasabuhay araw-araw. Malinaw na malinaw. Yung framework na yan, ginagawa niyang simple at madaling tandaan ang isang malalim na konsepto. Pwede mong itanong sa sarili mo sa gitna ng isang krisis, saan ako sa cycle na ito? Nagtitiwala ba ako o nagkokontrol? Tama. So habang tinatapos natin to, ang pinakamalaking aral para sa akin ay ito. Ang pagsuko sa kontekstong ito ay hindi talaga kahinaan. Pagpapalit siya ng isang uri ng lakas, yung limitado mong lakas, para sa isang lakas na walang hanggan. Eksakto. Yung pag-amin na hindi mo kailangang maging pinakamagaling sa kwarto, kailangan mo lang maging konektado sa pinakamagaling sa buong sansinukob. At ipinapakita nito na ang tunay na otoridad ay hindi kinukuha, hindi inaagaw. Ito ay natatanggap. Ang pamumuno ayon sa modelong ito ay hindi nagsisimula sa pag-akyat sa corporate ladder. Nagsisimula ito sa pagbaba. Oo, nagsisimula ito sa pagbaba sa isang altar. Isang kumpletong pagbabago ng pananaw. Kaya bago tayo magtapos, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pagninilayan mo. Ito'y hango mismo sa mga CP at priesthood. Sa tingin ko ito ang pinaka-practical na hamon para sa iyo ngayon. Oo. Saan kayang aspeto ng iyong pamumuno, ng iyong trabaho, o kahit ng personal mong buhay, napakahigpit pa rin ang pagkakakapit mo sa mga renda? Aling proyekto, aling relasyon, aling pangarap ang pilit mong kinokontrol? At ano sa tingin mo ang posibleng mangyari? Anong kalayaan? Anong bagong oportunidad? Anong kapayapaan kung dahan-dahan mo itong bibitawan at hahayaan ng Diyos na maging gabay mo?